Samantalang LTFRB maglalabas ng rekomendasyon ngayong linggo hinggil sa panukalang hiling na dagdag pamasahe. Kasama mo sa balit si Radyoman Lestor Aler. RMN Live Report. Magsusumite ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng rekomendasyon sa Department of Transportation ngayong linggo tungkol sa hiling na dagdag pasahe sa mga public utility vehicles. Iyan ang kinumpirma ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II matapos ang isinagawang public consultation on fare increase kaninang umaga. Ayon kay Mendoza na ang mga report na kanilang natanggap ay mula sa mga backlogs ng ahensya noon pang 2023 hanggang 2024. Dagdag pa niya na depende pa sa magiging desisyon kung papayagang gawin na sabay-sabay ang dagdag pasahe ng mga pampublikong sasakyan. Hindi po sa desisyon, no? Kung anong lalabas. No? Kasi ito kasama ito sa pending natin. This is part of the backlog that has been existing. Sabi nga, 2023, 2024 na. No? From 1 to 2 years pending na po ito. So kailangan bigyan natin ng tutok. Bibigyan natin yung taas pamasahe o hindi. No? So I think we have enough data. We're collating some more to complete the data picture. Nasa atin na rin po yung posisyon ng DENDA sa bagay na to. So, i-factor in mo natin natin. Para kay Mendoza, malaking tulong ang pakikipagdialogo sa mga transportation operators, drivers at commuter na nagbigay rin ng alternatibong solusyon sa fare hike. Kita nyo, magaganda naman yung alternatibong sinasabi ko nila, no? Iba-iba, may common denominator. So itong mga alternatibo na to, we owe it to the commuters, no? Na i-optimize, we exhaust all possible means. So meron pang alternatibo para hindi magtaas na pamasahe. Sa ngayon, bubuin ng lahat ng nakalap na report ng ahensya mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa bago ang pagpapasa ng rekomendasyon sa DOTR. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak, RMN.